Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, we are on diary entry number 919. When I warned a certain young lady that she should not be standing for hours in the corridor with the men because it was unbecoming for a well-bred young lady to do so, she apologized and promised to correct herself. She began to cry when she became aware of her thoughtlessness. As I was saying these few things to her concerning moral behavior, all the men from the ward came over and listened to my words of advice. The Jewish people even heard a few things about themselves. A certain person told me afterwards that they put their ears against the wall and listened attentively. I somehow felt they were listening, but I said what I had to say. The walls are so thin here that one can be heard even when speaking in a low voice. Kanina nang sabihan ko ang isang dalaga na hindi siya dapat tumatambay sa pasilyo kasama ang mga kalalakihan sapagkat hindi ito maganda para sa isang dalagang maayos na pinalaki. Humingi siya ng paumanhin at nangakong itutuwid ang sarili. Nagsimula siyang umiyak nang mapagtanto ang sariling kapabayaan. Habang sinasabi ko ang ilang bagay kaugnay sa kanyang naging gawi, lahat ng lalaki sa ward ay dumating at nakinig sa aking mga payo. Maging mga Hudyo ay nakarinig ng ilang bagay tungkol sa kanila. Isang tao ang nagsabi sa akin na inilapat nila ang kanilang mga tainga sa dingding upang pakinggan ang aking sinasabi. Kahit papaano ay naramdaman ko na nakikinig sila. Subalit sinabi ko ang mga dapat kong sabihin. Manipis lamang ang mga dingding dito kung kaya maririnig talaga ang usapan, kahit na mahina lamang ang tinig. This is Faustina na parang nagsisermon, no? But actually, she was giving unsolicited advice to all these young people. Siyempre, noong mga time na yon, talagang conservative pa, no? Even in Europe. Girls are girls. Sabi nga, no, well-bred. So, a well-bred lady should not be standing by along the corridor with the men. Mag-isa lang siya. It's unbecoming. Hindi magandang tingnan. No? Pero syempre, yun yung tingin ng lipunan. And we cannot really go against it kasi yun yung kasalukuyang norm. Pero kung ngayon, mangyayari yan, I could just imagine, no? Yung kahit hindi madre siguro ang magpahayag niyan sa isang dalaga na nasa isang lugar, araw-araw, nandun nakatambay kasama yung mga lalaki. Syempre tayo Pilipino, no? Meron pa tayong medyo pa din tayo conservative, lalo yung mga may edad. Pero sa mga kabataan, pag sinabihan mo yan ng ganon, iba yung magiging dating. Kasi in the case of Faustina, yung mga bata nakinig. Yung mga nandoon sa ospital, pati yung mga lalaking tambay doon, nakinig. Yung iba na nag-eavesdrop, yung mga tenga nila nandun sa dingding, nakikinig. Parang isang siya, no? Si Faustina is like a preacher who caught the attention of the people around her. Siguro kung naging lalaki siya, marami siguro siyang parang si Saint Vincent Ferrer, no? Yung kanya mga homily, sermon, no? Talagang pinakikinggan ng mga tao.
So may ganong kakayahan si Faustina. There's in her being na she could attract, no? Marami siyang a-attract to her, especially when she speaks. Nasa labas na kasi siya ng kumbento, hindi na siya dun sa loob. Sa loob, she was maltreated, she was bullied, no? So nakikita natin yung transformation nung nandun na siya sa ospital because this is already 1937, nearing her death. Medyo matagal na rin yung kanyang spiritual work, spiritual discipline. Nakapag ano na siya, no? Ang dami na niyang nagawa sa kaluluwa niya. Kaya capable na siya of attracting people to listen to her. Kung nung una, hindi pa ganun. Kasi she was just starting. For this time, iba na. Parang naisip ko tuloy na the kind of aura that she had, if Faustina naman, nagsisimula pa siya kasi prone na prone siya sa mga bullying. Siguro hindi pa rin talaga siya ganun ka lakas, no? Yung kaniyang lakas ng PR, yon PR, no? Ma-PR. Talagang kahit saan magpunta, pagkukulumpunan. So, yung years of her sufferings, ang laki na naging effect na sa purification niya. Yung mga bullying na experience niya, pagpapahirap sa kanya, pinaganda nito yung kalidad ng kanyang kaluluwa. Such as, in this situation, no, imaginein mo, pakikinggan siya. She would be able to draw people, to get people to listen to her. That's amazing. No, meron na siyang ganong kakayahan. Kaya, years of purification was already paying off. Kumbaga, hindi na yung dominant yung negativities in her life. Yung mga sufferings niya, more on more on the physical aspect kasi she was sick. No? Pero in terms of suffering brought about by other people, yung mga kasama niyang madre, yung iba't ibang mga tao around her, natapos na niya, napagtagumpayan na niya. I think so, no? Kasi kung titingnan mo yung diary niya, wala na siyang sinasabing no? Anything against her peers. Dinadalaw siya ng mga madre, dinadala siya ng pagkain. Okay na siya. No, yung kumbaga may nakita ng holiness in her. O kaya kahit hindi siya kilala, alam mo yun, yung anliwa-liwanag na niya, yung kanyang liwanag, nakikita na ng mata ng physical eyes ng mga tao. Kasi nga nakaka-attract na siya ng mga tao no? Unlike dati, para bang anong-ano siya, no? Talagang kawawang-kawawa. So, hindi pa ganun katining yung kaniyang mga imperfections, no? Nasa kanyang itsura pa rin, nasa aura pa rin niya yun. At this time, nalagpasan na niya, no? Kaya nga lagi niyang sinasabi na she was already longing to be united with God. Kasi nga, tingin niya, she had had enough. She had tasted the heaven here on earth. May foretaste na siya lagi ng heaven. And then she was already looking forward to be with God, to experience heaven completely. No, kaya, ano na siya, kumbaga made na siya, no? Okay na siya. So tayo ganun din. Kung sa palagay nyo ngayon, punong-puno pa rin ng yung hindi ka pa rin nakaka-achieve ng certain level of acceptance from people around you. Ibig sabihin talagang may problema pa in terms of developing your soul. Ako halimbawa, despite all of my efforts,
I still experience negativities among peers, among people around me. So, naisip ko ngayon na ang dami ko pang kailangang i-purify within me. Ang daming mga bagay na I still need to develop in me. So, sinasabi kasi natin pag matanda na, di ba, wala na yan na yan, formed na yan. Totoo po, no? Napakahirap na kasi, kumbaga nakagawian mo na, nakasanayan na yun, napakahirap tanggalin. But there is always, no, a chance every day para mag-correct. For other people, we will not be expecting them to correct or to to live according to what we think, no? Kumbaga, for other people yon, but for us, sa sarili natin, kasi tayo yung may control ng sarili natin, there is always a room for improvement, for changes. Kahit yung mga habit na, no, yung talagang nakagawian mo na, ang hirap-hirap tanggalin. Marami ako niyan. At pag nagre-reflect ako, ayun nga, no? Kaya, hindi, may mga bagay talaga na pangit pa rin sa atin. And I still wish that dumating din yung time when people will be seeing me at other perspective, no? Yung kung ano yung mabe-benefit nila sa akin by listening to what I am saying. Of course, I have already gone a long, long way in terms of influencing people. Nagbibigay ako ng mga talks, no, and people are already listening to me. That's one good example. Pero syempre, ang dami pa rin na within me na kailangan ko pa rin baguhin. And I think if I would be able to, in this lifetime, if I would be able to correct many of these weaknesses in me, sa character flaws, no, yung mga pag-uugali na di pa rin maaayos sa akin, siguro mas marami ako masasave na soul. So that is why I still would ask the Lord, please give me the grace para no, baguhin pa yung mga bagay na yun na napakahirap ng baguhin because I was already that person. Kaya lang nga, hindi natin pwedeng sabihin na, ako yun ako yun eh. Hindi po pwede kasi kailangan pa rin talaga nating baguhin kung ano tayo. Hindi ibig sabihin susunod tayo dun sa norm, no? Kung anong dinidikta sa atin ng lipunan. Of course, hindi ganun. But we would like to change because we see that if we would change for the better, we will be affecting more soul and we would be able to touch more souls. Yun naman yung gusto natin eh. Dahil yun nga, at the end of our life, ang itatanong sa atin, anong ginawa mo? How many souls were you able to bring to me? Ilang mga kaluluwa ang nadala mo sa akin, iligtas mo. Ganon palagi ang tatanong sa atin ng Divine Mercy kapag nandun na tayo sa kabila. So always remember that. Mag-start na tayo kung if you're not conscious about counting the souls that you are able to bring back to Jesus, ngayon pa lang magsimula na po kasi yan yung magiging natin batayan natin. Na pagdating ng oras, yan na yung malalaman natin na ako okay na ako kasi tingin ko I have done this, no? Nakakota ako kay Lord and I have gone over the quota pa. Kaya wala na tayong fear of death pagdating ng ganong panahon, no? Kasi kaya lang naman tayo natatakot or may fear of death kasi we think ang dami nating pagkukulang na hindi pa nababayaran dahil pa nating utang na hindi pa nababayaran. So again, tayo matatanda na, no? Most of us during the 3 a.m. nasa senior years. Hindi pa po tayo talaga matanda na para hindi kayanin na magtuwid. We can still become better.